Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Meanjay Madrid, ang tagapag-ulat sa mga uri ng pagbasa. Narito ang aking mga layunin, nabibigyang halaga ang mga uri ng pagbasa, nasusuri ang iba't ibang uri ng pagbasa, natatalakay ang kahulugan ng mga uri ng pagbasa. Alam niyo ba na ang pagbasa ay mahalagang bihikulo sa pagtatamo natin ng mga impormasyon tungkol sa iba't ibang larangan ng karunungan? Sa pamamagitan ng pagbabasa, nasusubaybayan natin ang implikasyon ng mga impormasyon sa larangan ng politika, ekonomiya, sosyolohiya, edukasyon, relihiyon, agrikultura at iba pang disiplina ng karunungan. Maaari din na ang pagbabasa ay nagsisilbing libangan natin kapag tayo ay nababangot o napapagod. May mga pagkakataong gusto nating kumawala sa mga bigat ng ating pang-araw-araw nating gawain. Kaya't napagbabalingan natin ang pagbabasa. Sa pamamagitan ng pagbabasa tungkol sa buhay ng taong matagumpay sa napili nilang larangan, nagkakaroon tayo ng motibasyon at inspirasyong pagsikapan upang mapaunlad ang ating buhay. Ayon nga sa sabi ni Robin, 1983, ang pagbasa ay pagdadala at pagkuha ng kahulugan sa nakalimbag na pahina. Ipinapahiwatig nito na dinadala ng mga mambabasa ang kanilang kaligirang kaalaman, karanasan at emosyon sa kanilang binabasa. Ipinapaliwanag niya na kapag may sakit o nababalisa ang mambabasa, naaapektuhan ang proseso ng kanyang pagkakahulugan. Ang isang taong mas malawak ang kaalaman sa binabasa ay nagtatamo ng mas maraming kabatiran kaysa sa kaunti ang kaalaman. So narito lamang ang mga uri ng pagbasa. Una, skimming. Ito ay mabilisang pagbasa upang makuha ang pangkalahatang ideya ng buong teksto. Maaring ang binabasa lamang ay ang una o ang huling pangungusap ng bawat talata, sapagkat ito ay karaniwang matatagpuan sa pangunahing ideya ng talata. Sa ganitong uri ng pagbasa, mahalagang matukoy ang pangunahing ideya ng bawat talata. At pagkatapos ay pagsasasamahin ang mga ito sa pamamagitan ng paglalahat. Pangalawa, scanning. Ito ay isang uri ng mabilisang pagbasa upang hanapin ang tiyak na impormasyong gustong makuha mula sa material. Tulad na lamang ng paghahanap ng numero sa telepono sa diktoryo. Paghahanap ng katuturan ng salita sa diksyonaryo at paghahanap ng tiyak na sagot ng mga tanong mula sa isang teksto. Panghuli, ang ideya reading. Ang pagbasa upang makuha ang pangunahing ideya, mabilisang tinitignan ng mga mata ang mahahalagang parirala at tinutukoy ng mga mahahalagang salita sa pariralang binabasa. Mabilisan ding ginagawa ang mga desisyon tungkol sa kalagahan ng iba't ibang pahiwatig at mabilisang inuugnay ang mga ito sa mga ideya o maging bahagi na ng nakaraang karanasan. Mayroon din tayo ditong mga uri ng pagbasa ayon sa layunin. Una, pagbasang exploratory. Ito yung pagbasa na naglalayong kumukuha ng malinaw na larawan ng kabuang presentasyon ng mga ideya. Ito rin ang uri ng pagbasa na karaniwang ginagamit sa pagbasa ng mga artikulo sa magazine, ng mga akdang pampanitikan o ng mga fiction. Pangalawa, study reading. Ito ang uri ng pagbasang karaniwang ginagamit ng mga mag-aaral sa pagbabasa ng kanilang mga aralin sa mga asignaturang agham, matematika, araling panlipunan, at sining. Sa ganitong uri ng pagbabasa, pinag-aaralang mabuti ng mambabasa ang binabasang material upang lubusan niyang maunawaan ang mga pangunahing ideya at pagkakaugnayan ng mga ito. Panghuli ay ang mapanuring pagbasa. So dito, hinihingi ng ganitong uri ng pagbabasa ang kakayahan ng mambabasa na makilala ang pagkakaiba ng katotohanan sa opinyon.
mabatid ang mga propaganda na ginagamit sa mga material na humihikayat sa mga mambabasa, makilala ang mga pagkiling o bias ng manunulat na nakapaloob sa kanyang akda at iba pa. Dito lamang po nagtatapos ang aking pag-uulat sa hapong ito.